Umiiyak ka ni, wala ka man luha. Niloko mo naman ako. Wala man lang ako nakikita sa luha mo. Hindi ka ba nahiya? Laki-laki mong tao. Hindi naman lakas sa sampang, gano'n. Hindi. Ano ba? Tigilan mong pagkamanyak mo dahil si Bitag to si Ben Tulfo. Tigilan mo ng kamanyakan mo. Huwag ka harap ng anak mo. Bastos ka. Ang inyong napapakinggan ay ang pakikipag-usap ng Bitag sa cellphone sa isang amang pinagnanasahan ng kanyang dalagitang anak. Bunso nito sa inilapit na sumbong sa Bitag ng dalagitang si Jane. Sumbong ni Jane, halos 1 taon na siyang pinagnanasahan at minomolestya ng kanyang sariling tatay. Lumapit po ako sa Bitag kasi nangingi po ako ng tulong. Inaano po niya ako. Gabi-gabi po, tatabi po siya sa akin. Tapos inapuhipuan niya po ako. Tapos sa harapan po, manood ng ball. Tapos nakita ko po lahat-lahat yung katawan niya. Tapos yung ari niya po, inano niya po. Ang patid yun, gabi-gabi niya po ginagawa sa akin yun. Kung maingay po ako, sinasampal niya po ako. Bakit mo sinasampal? Kasi maingay daw ako, baka marinig daw sa kapitbahay po. Gusto ko po na makulong yung papa ko po. Para matapos ang lahat. Gusto ko makita ang pagmumukha mo. Pupunta ka sa opisina ko, ha? Pupunta ka sa opisina ko. Kasi ngayon, ang gagawin mo, sabi mong anak mo, humingi ka ng sorry dito, magpaliwanag ka, ha? Ayaw na kitang patawarin kasi bahal ka ama. Punta ka daw dito bukas. Hindi na kita patawarin. Tama na, paliwanag mo, punta ka na rito para baka mapatawad ka pa ng anak mo bukas. Kasi mo, lumayas ang anak mo sa'yo, natakot na sa'yo sa kamanyakan mo. Dito yung anak mo bukas, hihingi ka ng patawad. Kung papatawarin ka ng anak mo na hindi mo na ulitin to, mapapatawad kita dahil Pasko na. Kahit hindi, puputulan kita ng... Hindi pa man naghaharap si Jane at ang kanyang ama, bakas na ang sobrang takot ni Jane. Takot ka pa? Ano sinubot ng tatay mo sa'yo? Takot ka pa? Sabi ko sa'yo, hindi ka pwede matakot sa tatay mo. Wala mismo, bago ng tatay mo. Sige, text mo yan. Thank you so much. Okay, sige. Pinatawag kong tatay mo, pumunta rito, kaya gusto ko nandiyan ka. Huwag ka matatakot. Ang tatay mo, hindi mo dapat katakutan, dito na ako. Masasapak ko pang tatay mo sa akin. Masisipa ako na kung ganun gagawin sasaktan, hindi pwede. So pag ako nilapitan mo, inabuso ka, ano man, kahit na magulang mo, kahit na dugo mo, pag nandito ka sa akin, pwede matakot. Ngayon, para sa akin, pwede kakulong yan. Kaya lang, ang taong kuminsan, hindi nila kasalanan din. May sakit. Baka may sakit yung tatay mo. Naintindihan mo. Ibig sabihin may sakit sa utak. Ibig sabihin sakit sa utak, kailangan niya magpagamot. Kasi hindi normal ang isang ama na gawing asawa yung anak. Hindi normal sa isang ama na tratuhin na parang asawa ka. Isang ama na sa harap mo mag-masturbate, maghuhubad doon pagkatapos hinihipo-hipo ng anak. Dalawang bagay lang yan. Nawawala ka na sa sarili o nasisiraan ka na ng bait. Siguro, kinakailangan niya magpatingin. Yan nga, dapat masampan siya ng kaso. Bahala ng hukuman na siya ipagamot. May sira man siya ng ulo, wala. Kung normal man siya, abnormal, dapat lang makausap mo siya. At hindi ka dapat matakot. Habang kinakausap at pinakakalma ng Bitag ang takot na takot pang si Jane, nakaabang naman sa labas ng Bitag headquarters ang kanyang amang si Roberto. Maya-maya pa, ipinatawag na ng Bitag ang suspect na si Roberto. Roberto, tunay mo ba na anak to? Opo, sir. Ngayon, kung tunay mo na anak to, ano bang tingin mo sa kanya? Anak mo, asawa mo, girlfriend mo, ibang tao? Ano po yun, sir? O kung anak mo, Kamali lang ako, sir. nagkamali ka. Pero yung ginawa mo na yan, labag sa batas yan. Pwede ka makulong, pwede ka masampahan ng kaso, child molestation, child abuse. Ang masama rito, ama ka pa. Tunay mo na anak to, minomolestya mo, may kaso ka rin. Pinagtatangkahan mo, naguhubad ka kung ano nang pinaggagawa mo sa harapan niya. Ang tingin doon sa komunidad, parang asawa mo. Kaya lang, napakabata nito, hindi maintindihan. Alam mo ba kung anong kasiraan nito sa anak mo? Ngayon, makinig ka. Mali itong ginawa mo. Sino mang mga magulang ni minumolestya, sinasaktan,
Inaabuso yung kanilang anak. Pag nakaabot sa akin, talagang magiging berdugo ako. Lamang, para matuto ka, isang bagay na ito anak mo, isang anak mong babae, ano pang kinabukasan niya kung ikaw mismo, tatay, ang tingin sa'yo, demonyo ang tingin sa'yo, hayop ang tingin sa'yo, ibang tao, manyakis, ano pang papakita mo? Isusuka ka ng anak mo. Gusto mo ba yun? Hindi. Matapos pangaralan ng bitag si Roberto, nagsimula na itong magdrama. Binugbog mo ba to? Umiiyak ka ni, wala ka man luha. Niloko mo naman ako, pambihira ka ng dadrama ka. Sinampal kasi dito lang. Huwag kang mag-arte-arte ka. Kalaki-laki mong tao para kang batang iiyak-iyak na hindi nakakatuwa yung ginagawa mo. Wala man lang ako nakikita sa luha mo. Gago mo ako eh. Hindi ka ba nahiya? Ang laki-laki mong tao. Makiusap ka ng maayos. Huwag kang gadrama sa anak mo. Kapag nakikita ng anak mo, wala kang sinseridad. Kung anong desisyon ng anak mo, yun din ang gagawin ko. Tuwaran mo tabi. Yung mga ginagawa mo sa akin, hinahawa ka ba sa akin? Ano mo ginawa sa'yo? Nasampal ko yan, sir. Laki-laki ng kamay mo, laki-laki ng katawan, parang kang berdugo. Anak mo, kalit-lit lang, sus Mariosep. Hindi naman lakas sa sampal, ganun. Hindi. Paano? Ganon ang sampal? Ganon ang sampal mo sa anak mo, laki-laki, sus mabuti, hindi ka nahilo. May ginawa kang bagay na hindi mo dapat ginawa sa anak mo. Ang anak mo, ayaw nga tumingin sa'yo, hindi ka maintindihan, sobrang galit sa'yo. Pag pumunta ka sa akin, hindi kita hinuhuli, narinig mo ba? Inimbitahan kita, pumunta ka rito ngayon, ayaw niyang magpa-areglo, nakakalungkot, ama ka, anak mo, hindi ka mapatawad, siya na mismo magsasampa ng reklamo sa'yo. Hindi ako, narinig mo? Kasi sa akin, ginawa kong tungkulin lang para sabihin sa'yo na mali yung pag ginagagawa mo. Pero kung siya, nagdesisyon, kahit na minor de edad, nagsusumbong sa amin, hindi ko siya pwedeng kumbinsin patawarin ka. Agad dinala ng bitag si Jane sa tanggapan ng Quezon City Social Service Office ng Quezon City Hall upang i-turn over sa kanila ang minor de edad na biktima. Problema mo ngayon ay sa ginawa sa iyo ng papa mo. So, pagtutulungan natin to na magawa ng solusyon. Ikaw ang mag-desisyon ano ang gagawin natin sa papa mo. Ano ang iyong desisyon. Okay. Para maisip niya na hindi tama yung ginawa niya. Tapos, ang iyong nanay nasa probinsya. Magsulat kami doon sa social worker sa probinsya para hanapin yung nanay mo para ipaalam kung nangyari sa'yo. So, yun yung ating gagawin. Ang samantala, dito ka muna sa amin. May center kami na doon ka muna mag-temporary shelter. Yung pagdating ng nanay mo, kung meron kang matirahan, ililipat ka rin. Pero kung wala, ililipat ka namin sa institution ng guest.